Sa Senate hearing kanina, nabanggit ni Senator Tulfo yung tungkol sa kinasasangkutan allegedly na investment scam ng magpartner na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Ayon kasi kay Senator Tulfo, lumipad kaninang umaga papuntang Japan ang magpartner na ito. Meron lang po ako ilan mga inquiries which I will direct to the immigration and NBI. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order, and in fact they have no derogatory record based on our database other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed. The Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla, kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito'y marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng whole departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Well, walang nakakaalam kung ano ang dahilan kung bakit biglang bumiyahe ang magpartner na ito sa gitna ng kontrobersya na kinasasakutan nila ngayon. Unfortunately, dahil wala pang reklamo na naisampa laban sa kanila, malaya pa rin silang makapagbiyahe dahil nasa konstitusyon natin na walang pwedeng pumigil kanino man dahil lahat tayo ay may right to travel.
Not unless kung may kasong naisampa laban sa atin. Doon pa lang pwedeng maglabas ng whole departure order ang korte para bawalan magbiyahe yung mga inaakusahan. Pero dito sa magpartner na Yexel at Mikey, wala pa kasing reklamo. So hindi pa silang pwedeng pigilan sa pamamagitan ng whole departure order. Ayon nga kay Justice Secretary Remulla, lookout bulletin lang daw ang pwede nilang gawin. So wala ring saysay kung lookout bulletin lang ang maipalabas dito sa magpartner na inireklamo. Kumbaga, pwede pa rin silang bumiyahe hanggat wala pang reklamong naisampa laban sa kanila. Ang mga investors nilang mag-asawa, ang inaantay nila ay paliwanag mula kina Yexel at Mikey na hanggang sa ngayon ay hindi pa nila ginagawa. Hindi rin natin may aalis yung mga magdududa na baka tatakas nga itong magpartner. Dahil meron nga tayong kasabihan na flight is an indication of guilt. Pero let's give them the benefit of the doubt na baka nga magpapalamig lang at kailangan lang nilang magbakasyon ng ilang araw. Pero hindi talaga maiiwasan na pagdududahan na baka nga tatakas na sila. Kasi kung iisipin din natin kung talagang wala silang kasalanan at biktima lang din sila, siguro kung ako sa kanila, ang pinakamagandang gagawin ko ay makipagtulungan ako doon sa mga investors na nagrereklamo at tulungan sila at makiisa sa kanila na ireklamo itong sinasabi niyang may-ari ng HP Horizon na si Hector Pantoliana. At least kapag ginawa nila ito, kahit papano gagaan yung loob ng mga investors at maniniwala na biktima nga rin itong magpartner na sina Yexel at Mikey. Pero kung mananatiling tikom ang bibig nila, lalong lalakas yung pagdududa sa kanila. Pwedeng napatahimik sila o pinatatahimik sila dahil may banta sa buhay nila. Dahil bali-balita nga na masyadong makapangyarihan at maimpluwensya itong si Hector Pantoliana. Or pwede rin, nasangkot na talaga sila sa pangi-scam dito sa mga investors. Kasi kung talagang biktima rin sila ni Hector, dapat sila yung nangunguna para ireklamo itong si Hector. Sa pananahimik kasi nila, naiisip siyempre ng mga investors na malamang alam nitong magpartner na scam yung investment scheme, pero patuloy pa rin silang nag-recruit at nakinabang sila dito. Marami kasing paraan para patunayan nila na biktima sila. Katulad halimbawa, yung pagtanggap nila ng cash sa mga investors at yung mga perang pumapasok sa mismong bank account ni Mikey. Kung halimbawa, ang kapalit nito ay yung sinasabi nilang certificate of loan at yun ang panghahawakan ng mga investors bilang patunay na nagbigay sila ng kanilang mga pera para i-invest. Sa part ng magpartner na Yexel at Mikey, siguro naman meron din silang mga katibayan galing mismo dito sa kumpanyang HP Horizon. Every time na nire-remit nila yung mga perang natanggap nila, katulad halimbawa ng mga resibo galing mismo sa HP Horizon, kung talagang niremit nila yung mga pera, o di kaya yung mga certificate of loans ay magkakaroon man lang ng stamp na kung saan pwedeng makita doon na na-receive ito ng HP Horizon bilang patunay na nai-remit nga yung mga pera ng mga investors doon mismo sa head office ng HP Horizon. Kasi malalaking amounts ito. Hindi ito mga pipitsuging amount lang. So kahit sinong matinong tao, hihingi talaga ito ng katibayan o ng resibo every time na magkaroon ng remittance. So kumbagang sinasabi ko dito, kung ang pinanghahawakan ng mga investors ay yung certificate of loan, so sina Yexel at Mikey, bilang sila yung mga agents na tumatanggap ng mga pera nitong mga investors, siguro naman meron din silang mga katibayan or proof para magpapatunay na nai-remit nila lahat ng mga perang natanggap nila dun sa HP Horizon. So siguro kung talagang interesado sila na tulungan itong mga investors, isa ito sa pwede nilang ipakita sa mga investors nila na wala sa kanila yung pera at nai-remit nila lahat ng natanggap nila dun sa HP Horizon. Or even mga screenshots ng pag-uusap nila between them and HP Horizon. Kung halimbawa walang resibo, kahit man lang siguro sa mga messages ay may confirmation na nagsasabi halimbawa, o ito natanggap ko itong investment ni ganito ganyan. Ngayon ipapadala ko ito sa inyo, so paki-acknowledge na lang. Kasi napaka-imposible na hindi hihingi sina Yexel at Mikey sa HP Horizon ng acknowledgement na natanggap ng kumpanya yung remittances nila. So ilan dito sa mga pruweba sana na pwedeng ipakita ng magpartner sa mga investors nila bilang sila yung mga ahente, just to prove na wala sa kanila yung mga pera, na hindi nila ginamit yung mga pera. Ngayon kung hindi nila ito mapapatunayan, maaaring totoo nga yung pagdududa tungkol sa kanila na shareholder sila nung kumpanyang HP Horizon. Kumbaga hindi lang sila mga agents, kung hindi part owner sila nitong kumpanya. Hindi naman kasi tama na basta na lang nila itatakasan itong mga kawawang mga investors na nagtiwala sa kanila o di kaya iiwan nila sa ere. Hindi rin sapat na sasabihin na lang nila na wala sa kanila yung perang ininvest at hindi sila ang may-ari nung kumpanya, nung investment scheme.
Hindi ito ang mga kasagutan na inaantay ng mga kawawang investors. Dapat pinapakita ng mag-asawang ito yung simpatya nila dito sa mga kawawang investors. Dahil unang-una nga, sabi ko nga, sila yung kausap at sila yung tumanggap ng pera. At sila rin yung nag-i-issue ng mga certificates of loan na sinasabi. Hindi naman kilala ng mga investors itong si Hector. Sina Yexel at Mikey, kumbaga, sila yung mediator between HP Horizon and dito sa mga investors. And for this reason, sila dapat ang humaharap dito sa mga kawawang investors. Ngayon, kung takot silang harapin itong mga investors, baka nga totoo na may tinatago sila. Kung hindi talaga sila guilty at totoo nga yung sinasabi nilang biktima rin sila nitong investment scam na ito, sana makiisa sila at tulungan itong mga kawawang mga investors. Huwag na sana nilang antayin na masampahan pa sila ng kaso dahil ito ay isang large-scale estafa. At kapag kanaisampa yung kaso at maglalabas ng arrest warrant, non-bailable ang kasong ito. Mas lalaki lalo yung problema nila. Kaya sana huwag nila itong takasan. Harapin nila yung mga investors nila. Kung hindi nila kaya dahil sa dami ng mga investors nila, hindi nila kayang isa-isahin, kahit man lang siguro pumili sila ng iilan dito sa mga nag-invest sa kanila ng malalaki. At ito na lang siguro ang magpapaliwanag dun sa iba pang mga investors. Hindi yung babiyahe sila ng Japan na parang walang nangyari. Sayang na sayang yung binild up nila na imahe nila. Magiging hindi maganda yung ending nila at maaaring mawala pa lahat ng naipundar nila. Abangan natin sa mga susunod na araw. Baka nga naman nagbabakasyon lang sila para magpalamig sa issue at babalik din naman sila ng Pilipinas. But for the meantime, hanggat nananahimik sila at wala silang sinasabi o hindi nila kinakausap itong mga investors, hindi mawawala yung pagdududa na sangkot nga talaga sila dito sa investment scam.